Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome dito po sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik at sumasabaybay sa channel na ito, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So unahin natin mga kababayan, ito pong inyong tokmol na BP Sara Duterte. Kasi po meron po diyang article sa Daily Bulletin o Daily Tribune si Attorney Matibag. Ito po, dati po tong PDP member. Sa pagkakaalam ko, itama nyo lang ako, nagkakamali ako. Dati itong Secretary General ng PDP laban ni Digong. Yun nga lang, nag-quit ito kasi mas pinrotektahan niya ang kanyang asawa na representante po dyan po sa lugar nila. Saan ba yun? Sa either Laguna o dyan po sa lugar ng Calabarzon No, representante po ang asawa ni Attorney Matibag. Ngayon po sa kanyang column diyan sa Daily Tribune, pinapakita po diyan na feeling po ni Sara Duterte, ang pinapakita niya sa atin ay matatag siya, matapang siya, may prinsipyo siya, at siya lamang ang pinakamagaling na politiko o leader para sa ating bansa. Yun ang problema. Yun ang kanyang pinipersonify. Ako lang ang magaling, no? Napakagaling ko nga dahil napaunlad ko ang Davao. Wala na kaming spaghetti war. Wala na kaming insurgents. Malinis ba kami sa droga? Ayun lang. 'Di ba? Kumbaga, tayo ay binudol ng magagaling na disinformation specialist ng mga dutae. Yung kanilang mga fake news maker na vlogger, yan po ang ibinato sa atin, ayan po ang inuluklok sa ating mga kaisipan na ang mga Duterte ay mabubuting tao, na ang mga Duterte ay very powerful, no? Powerful labanan ng kriminalidad. Isang salita lang ni Digong noon, manginig na ang tumbong mo. Pero pala, with all of this na mga investigasyon, lumabas sa Quadcom hearing, Tricom hearing, yung nilabas ng COA reports na ito palang mga Duterte ay kampon ng kadiliman. No, parang gumagawa sila ng tulong sa taong bayan, pero yung pagtulong nila superficial. Yung pala, ito ay galing sa masama. At higit sa lahat, sila po ay naniningil ng pautang na loob. Kung natulungan kayo ng Duterte, nagawang kayo ng mabuting bagay, hindi po yan thank you. Hindi po yan kalimot system, kundi utang na loob system. Kaya maraming politiko ngayon, sa akin ding opinyon, ito lang, opinyon ko lang, naiipit dahil malamang natulungan ng mga Duterte. Lalong-lalo na yan yung hari ng Senado na si Chis Escudero. Yang panis na Chis Escudero. O, yun po, mga kababayan, no? So, diyan po sa article ni Attorney Matibag, napakaganda po ng column na yan, no? Yang article na yan, rather. Kasi sinabi niya na si Sara Duterte ay produkto ng political dynasty. Yan lang. Nang dahil sa isang political dynasty, naging mayor. Di ba? Ano kakayahan niya? Kung hindi siya produkto ng political dynasty, ano sa palagay nyo? Magiging mayor yan, vice mayor o vice presidente? Hindi po. Wala po. Okay? At ang pinapakita po nitong mga Duterte ay matatapang sila. Dapat nyo kaming katakutan. Walang makakatibag sa amin. Pero hindi po totoo yun eh. Matapang lang sila pag may mga kasama sila. Matapang lang sila dahil sabi nyo matapang sila.
O tignan nyo si Pulong. Magagawa ba ni Pulong yun, ginawa niya dun sa bar kung wala siyang bodyguard? Kung mag-isa lang siya? Si Sara Duterte, kung may camera ba, magagawa niya? At mga taong utos-utusan niya, entitled biatch yan po si Sara Duterte. Yan po yun. Kaya nga, kung talagang matapang siya at gusto niya ng bloodbath, sabi niya nga, crucifixion pa nga ang tawag niya, inangkin niya na pati crucifixion. Biruin mo yung anak ng Satanas magpapakrucify. Oh. Ha? Kung talagang matapang siya, handa na yung kanyang prosecutor team sa impeachment, dapat pagsabihan niya si Bato, hoy Bato, wag kang gumawa, i-retract mo na yung de facto mo. Wag na yan. Chis Escudero, wag na. Tuloy na natin to. Ha? Kaya ko yan. Magaling ang aking defense team. Ha? Nakahanda kami na depensahan ang aking kaso at para malinis na ang aking kaso. No, para maliwanagan naman na ang taong bayan na ako ay inaapi lamang. Kasi yun pa yung isang personification niya eh. Laging sila ang biktima ng pang-aapi. Pero sa totoo lang, sila ang nang-aapi. Sila ang nangdambong sa kaban ng bayan. Sila ang nangbudol sa taong bayan. Yan po yun. Kung talagang matapang siya, buo ang loob niya, dapat hindi niya diktahan yung mga kaalyado niya sa Senado na gaguhin ang taong bayan. Dapat sabihin niya, open it up. Let it be. Iris what iris. Huwag kayong makialam. Gawin ninyo ang tama ninyong mandato. Maging impartial kayo. Tumingin kayo sa ebidensya at malalaman ninyo, sosoplakin namin lahat ng ebidensya na yan. Yung kaso sa akin ay gawa-gawa lamang. Pero wala po eh. Ang katotohanan pa niyan yata, natutuwa pa siya diyan kasi nag-aaway-away tayong mga tunay na Pilipino. Sila, half-half lang na Pilipino yan eh. 50% Pilipino, 25% Pilipino, 50% German, 25% na China, Inchik. So hindi po sila pure na Pilipino. Kaya pinaglalaroan po nila tayo, no? Parang nakita niyo yung reaction niya noon, para siyang nangkukulam. Pupugutin ko ang ulo niya. Ganun po, tuwang-tuwa po yan. No, sabi niya, magpakagago kayong mga Pilipino. Sige, habang kayo ay naggagaguhan dyan, nagmumurahan dyan, ako naman, nandito lang ako sa higo, tuwang-tuwa ako. Kakain ako ng masarap na Volkswagen, mga ganon, Bracanites, mga ganon po. Habang tayo dito ay nagsasampalan ng mga masasakit na pananalita, siya naman tuwang-tuwa pa. Oo, ang tanging inaasikaso ng opisina niyang Vice Presidente ay paano palalayain yung tatay niya at paano itatago yung mga yaman niya. Kung totoong matapang si Sara Duterte at ang tatay niya, bakit hindi niya kasuhan si Trillanes na talagang sila ay binarubal dahil sa kanilang mga pandarambong sa kaban ng bayan? Dahil sa kanilang affiliation sa mga drug lords. O bakit yon di nyo kasuhan si Trillanes? Kasi mabubuking kayo. At ngayon, itong impeachment, akala nyo hindi gumagalaw yung Duterte na yan? Dinidiktahan na ang mga yan, yung mga laki, mga tuta ng Duterte na ito gawin ninyo. Pag hindi, nakahukay na kami. Oo, parang sinabi lang dyan ito ka, isang ano ka lang. Ganon po eh. Isang ka lang, tapos sabay tapon sa 6 feet below the ground. Ganun yan. Di ba sabi nga ni Ropin, ulit-ulitin ko, hindi kami gagalaw kung walang utos. Pwede kitang i-contempt ngayon kung may utos lang, kaso walang utos eh. So itong mga to, inuutusan yan, lalo na si Escudero. Talagang malaki ang pagkakautang ni Chis Escudero, mga kababayan, sa mga Duterte. So ulitin natin, kung talagang matapang si Sara Duterte, inosente siya, kaya ng abogado niya ipagtanggol ang kanilang kliyente na si Tokmul nga yan, ipatuloy nyo na yan. Ituloy nyo na ang impeachment, di ba? Sabi nyo may numero kayo, o nasaan na ang numero ninyo? Di ba? May numbers kayo, numbers game daw sa impeachment. Nandiyan naman ang dami nyo, 13 nga kayo. Ba't tayo ituloy? Kasi takot na takot kayong malaman ng taong bayan na kayo ay isang malaking budol. Mga mandarambong sa kaban ng bayan. Mabubulat-lat po na niloko lang tayo
ng mga pamilya Duterte. Biruin nyo, sa Davao, pag-aari, di umano nila ang ilang daang 7-Eleven stores. How did you amass that wealth? Diba? Kung si Digong mayor lang, paano kayo nakapag-amas ng mga ari-arian dyan sa Metro Manila? May mansions pa kayo. Diba? Yun lang. Yun ang dapat nilang patunayan. Mabubulat-lat talaga ang yaman ni Sara Duterte at malamang baka sumabit pa yung mga ilang senador na maka Duterte. Okay? O next, punta naman tayo kay Amy Marcos. Kasi sabi niya, ito nga nangyayaring mga labo-labo na ang mga opinion, ang palitan ng maaanghang na salita about sa impeachment trial. Sinabihan niya daw si Haring Escudero na mag-caucus sila, pag-usapan nila para alam nila kung ano ang gagawin at hindi malabo. Alam niyo ang sabi diyan ni Christian Isguera sa Pilipinas Today? Hindi naman malabo. Kayo lang ang nagpapalabo. Correct. Totoo naman. Si Escudero lang ang nagpalabo ng bagay na ito tungkol sa impeachment. Kung sinunod niya lang ura-urada ang nasa saligang batas at hindi mo na inisip ano ba ang gagawin ko dito. Ikaw ang Senate President no? Nagmatigas ka. Tapos tuwang-tuwa kayo, tinapos nyo ang session nyo, hindi naman pala pa, ang schedule nyo hanggang February 7, nagmamadali kayong magsara ng inyong sesyon, para barubalin ang House of Representatives. Kayo ang mga gago kayo ang mga tuso, kayo ang mga ahas, mga demonyo, di ba? Walang malabo, malinaw sa konstitusyon ang sinasabi, Senate shall forthwith proceed, di ba? Hindi naman sinabi doon na patagalin ng HOR. Hindi po. Wala rin naman sinabing forthwith sa HOR kayo sinabihan talaga ng Constitution na Senate shall forthwith proceed. Uulitin ko. Pero kay Escudero, may sarili po siyang thesaurus, may sarili siyang definition ng forthwith at ginagamit pa niya yung mga ibang mga kaso na pinagsasabi ng ibang mga kilalang politiko. Hindi na yun ang usapan ngayon. Ang usapan ngayon is the reality na kailangan mong gampanan ito. Itinenggam mo ng 4 na buwan, pinagbigyan ka na pero inurong mo ulit. Kasi meron kang sinister at meron kayong sinister na plano. You want to cling to power. Feeling mo, bibili na lang namin yung lemonade na binebenta mo. Hoy, hindi kami tulad ng mga minions ng Duterte na iinumin at isusubo na lang lahat ng ibibigay na tae ng mga Duterte. O baka ikaw, ininom mo ang kanilang ihi, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.